Nagpatuloy ngayong araw ang pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin sa Metro Manila. Tone-toneladang basura ang inanod sa Manila Bay. Sa Makati naman, sugatan ng isang bata at ang kanyang lola nung nabagsakan sila ng puno ang kanilang bahay. May report si Chino Gaston. Sa gitna ng masungit na panahon sa Makati, sugatan ng isang bata at kanyang lola matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay. Kwento ng may-ari ng bahay na si Romel Ataiza, nakarinig sila ng malakas na kalabog at nakita na lang na may bahagi na ng puno sa loob ng kanilang bahay. Mga 11 a.m., nandito ako sa taas, tapos bigla lang siya yung humangin ng malakas. Tapos yung puno ng ipil-ipil, dire-diretso bumagsak na. Naliligo yung anak ko, tsaka yung biyanan ko. Papalabas na sila noon nung bumagsak nga yung yung ipil-ipil. Sa kabutihang palad ay minor injuries lang ang tinamo ng mga biktima. Isang araw naman matapos ang bagsik na dala ng bagyong Hener sa Kamaynilaan, ito ang tumambad sa mga kawani ng MMDA sa Maynila. Toneladang basurang sumasabay sa agos ng alon sa Manila Bay. Mistulang dagat na nga ito ng basura. Kaya ang Metro Parkway Cleaning Group ng MMDA walang tigil sa paghakot. Tantya nila, nasa 25 dump trucks na ang napupuno nila. Sa estimate namin, nasa na to? Siguro nasa kulang-kulang 100 cubic meters na. Pero kung ang mga residente sa Baseco, Maynila ang tatanungin, malaking pakinabang ang mga inanod na basura. Sinisid nilang dagat na basura para kunin ang mga kahoy na maaaring maibenta o gawing materyales para muling maitayo ang kanilang mga bahay na inararo ng barge sa kasagsagan ng bagyong Hener. Nananatili naman sa evacuation center ang 50 pamilyang apektado ng pagbaha. Sa Marikina, balik normal na ang water level sa Marikina River. Nagsiuwian na rin ang mga lumikas sa Bulelak Gym at Malanday Elementary School. Nagsimula na rin maglinis ng duming iniwan ng pag-apaw ng ilog. Chino Gaston, GMA News. 5.2 billion pesos. Ganyan po kalaki ang ginastos para sa Kamanava Flood Control Project. 2003 pa sinimulan ang proyekto pero ngayong taon lang ito natapos. Tiwala ang DPWH ang Department of Public Works and Highways na naibsan na nito ang problema sa Kamanava. Pero may ilang problema raw sa lugar na hindi nila inasahan. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, ngayong panahon ng tag-ulan, marami pa ring lugar dito sa Metro Manila ang binabaha sa kabila yan ng mga pinatutupad na flood control projects. Inalam natin kung gumagana nga ba talaga itong isa sa pinakamalaking proyekto na yan, yung 5 bilyong pisong Kamanava Flood Control Project. Likas raw na mababa ang Kamanava o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kaya lumulubog ito kapag high tide at pag may malakas na ulan. Ang sagot sana dito ng DPWH ang Kamanava Flood Control Project. Sinimula nito noong 2003 at 2007 dapat sana ay tapos na ang proyekto. Pero Enero ngayong taon lang ito nakumpleto. Inabot ng 5.2 billion pesos ang nagastos para sa proyekto kung saan may mga pinatayong floodgates para maharang ang pagtaas ng tubig sa dagat kapag high tide. May mga pumping stations at dike na tinayo sa palibot ng Kamanava. Inayos rin ang mga seawall at drainage system. Kumpiyansa ang DPWH na naibsan na nito ang problema ng pagbaha sa Kamanava. Yes. It's really working. Malabon is composed of 21 barangays. I think ang naapektuhan na lang ngayon is just ilang barangays na lang yun. Around 4 o 5 na lang barangays. Pag umuulan. Pag malakas talagang ulan. Pero pag yung tsaka yung mataas ang high tide. Pero sa naranasang malakas na pag-ulan mula pa ng weekend, tumambad sa mga taga-barangay Dampalit sa Malabon ang kakulangan ng proyekto. Reklamo ng mga residente, bitin raw ang taas ng diking tinayo ng DPWH sa lugar nila. 12.9 meters daw ang tinayong dike at nitong Hulyo ang pinakamataas na levels pag high tide ay nasa 12.6 to 12.8 meters lang naman raw. Pero ang problema raw na di nila inasahan ang mataas na level ng subsidence o yung pagbagsak ng lupa sa lugar. Kaya't nag-overtop o lumampas ang tubig sa dike. When we designed the polder dike, kinonsider namin yung subsidence na yan. Ang konsepto nga namin sana rito after 5 years na bumaba na siya several centimeters, say 30 centimeters, dadagdagan namin. Yun ang talaga. So every 5 years, we will raise the dike
doon sa elevation na talagang design elevation, which is 12.9, di ba? 12.9 meters. Ayon sa UP NIGS o National Institute of Geological Sciences, ang subsidence ay bunsod raw ng mabilis na pagkawala ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater. Paliwanag ng isang eksperto, isa sa dahilan ng subsidence sa Kamanava ay labis na groundwater pumping ng mga fish pond. Maituturing raw na hotspot sa ground subsidence ang Caloocan, Malabon at Navotas. Mga 5 centimeters per year ang bagsak niya. No? Yung 5 centimeters na yon, kapag iisipin natin sa 10 taon, kalahating metro yon bababa niya. Ang subsidence ay isa lang sa maraming sanga-sangang problemang dala ng urbanization. Kaya't kahit gaano pa raw kalawak o ka-high-tech ang mga ipatatayong flood control projects, di rin gagana ang mga ito kung di mapipigilan ang pagdami ng populasyon, lalo na sa may mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ang pag-iwas talaga ay planning. No? Ginagamit natin ang ating talino, inaalam natin kung saan yung mapanganib at iniiwasan natin. Dapat hindi na nagde-develop doon at iniiwasan ang pag-populate ng area na yon na mapula, kunyari, no, na high hazard. Kasi kapag nagkaroon ng isa pang malaking pagbaha, na alam naman natin na binabaha yun, pag maraming tao doon, nagkakaroon ng tinatawag nating disaster. Jessica, ayon dito sa DPWH, bago simulan yung proyekto, no, umabot sa 8,000 families o na mga illegal settlers yung kanilang nirelocate. Kaya nananawagan sila ngayon sa mga lokal na pamahalaan na gawin yung tungkulin na i-relocate ulit yung mga yan dahil marami raw sa mga yan ay bumalik nga dito sa mga tabing ilog. Jessica. Okay, so sinasabi ng DPWH, Ruth, na effective itong Kamanava Flood Project kasi maraming lugar pa rin ang baha. Tama, Jessica, kasi as far as they're concerned, nagawa na daw ng proyekto yung talagang silbi niya. No? Ang nakikita daw nila na problema ngayon, doon na lang sa mga maliliit na daluyan ng tubig, doon sa mga drainage system. Dahil dyan daw, marami daw naiipon na mga basura, kaya hindi nga napupunta doon sa main pipes nila, doon sa mga main na daluyan nila, like sa pumping stations na dapat, yan yung naglalabas ng tubig papunta sa dagat. So, nagkakaroon ng clogging, so naiipit dahil nga sa basura, kaya hindi free-flowing itong tubig, galing man yan sa high tide o galing sa baha, kaya hindi rin kaagad nalalabas at hindi rin kaagad bumababa yung level ng tubig dyan sa Kamanava, Jessica. Okay, pero yung earth dike na ginawa nila, sabi rin nila mukhang mababa, no? Kasi 12 meters ba, pero 12 meters din yung itinataas ng tubig. So obviously, kulang. Tama, Jessica. Nung tinanong natin sa kanila yan, aminado naman sila na medyo na miscalculate din nila yung sinasabi nga na subsidence o yung pagbaba nga ng lupa. Kasi nga, sinasabi nitong NIGS, mukhang inaasahan nila na mas mataas pa talaga yung level na ibababa, na talagang babagsak yung lupa sa bahagi na dyan. So parang na miscalculate daw nila. Pero ginagawa nila ng paraan. Sa ngayon ay tatapalan daw nila yan at tataasan pa daw nila lalo yung bahagi ng dike na yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.